Niya'y dwaran, puso'y puntin ng laktipan, saksakayara, adlik na. At dahil nga, sa saging na lang daw ang may puso sa panahon ngayon. O di magluto tayo. Sakto kasi habang namamalingki ako dito sa may palengke, malamang alangan sa gasolinahan, marami akong nakitang mga panindang puso ng saging, mampaplag sulampin. 40 pesos isang piraso, ang mahal-mahal, Diyos ko. Pero puso ng saba naman daw ito, kaya hindi siya masyadong mapait. Kapag hindi kasi saba yung puso ng saging na nabili mo, mapait. As in bitter, parang ex mo. Bali, nag-shoplift lang ako dyan ng dalawa. Okay na yan, di naman nila nakita eh. Alam naman nating lahat na masarap ang puso ng saging sa kare-kare. Kaya hindi ako magluluto nun. Masarap din ito ilagay sa paksiw kung alam nyo lang. Paksiw na isda ha, hindi lechon paksiw. Pero parang pwede rin ano. Anyway, wag na kayong umasa na iluluto ko yung mga nabanggit kong potahe. Kasi iba tong lutong gagawin ko sa puso ng saging. Hindi ko pa sasabihin, abangan nyo na lang mamaya, baka di nyo tapusin yung video. Paki-follow na muna ako, tapos i-like and share ang video na ito. O, di ba nagulat ka? O, ayan pa, ginusto mo yan, di ba? Bali, pakukuluan ko muna ng buo itong puso ng saging sa loob ng mga 30 minutes ganyan. At dahil sa isa akong tao na mahilig mag-antay at wala naman ako masyadong ginagawa sa buhay, ayan, inantay ko na lang na kumulo hanggang sa lumambot yung puso ng saging. Inantok na ako sa kakaantay pero kinaya ko namang umidlip ng nakatayo. At nung malapit na akong bumagsak sa simento, doon ko na-realize na pwede na pala itong hanguin. Malambot na to be, kaya ayun, dali-dali ko na siyang pinatay. Ganyan yung magiging itsura niya kapag nalambong na siya. Parang walang pinagbago, no? Mapula-pula pa rin. Ganun daw kasi talaga kapag busilak yung puso ng taong nagluto ng puso ng saging. Hindi daw basta-basta magba-brown, pula pa rin. Kahit napakuluan na. Malambot na yan nung pagtusok ko ng pinidor. Kuha lang ako ng yaong na paglalagyan ko ng mga lamang loob niya. Bubuksan kasi natin to tapos kukunin yung mga bulaklak niya sa loob. Medyo nahirapan akong kunin kasi mainit pa. Hindi ko mahawakan, naluluyakan yung kamay ko. Kaya isasantabi ko muna ito at palalamigin. So habang inaantay kong lumamig yan, iinom muna ako nitong aking paboritong Shepo Apple Juice by You Glow Babe. Na isa sa mga dahilan kung bakit nami-maintain ko pa rin ang ganitong katawan. Sa kabila ng madalas na pagkain ko ng aking mga nilulutong iba't ibang potahe. Malaking tulong kasi ito sa akin sa pag-manage ng aking healthy weight. Pwede siyang inumin twice a day pero sa akin once a day lang. Before meal ko siya iniinom as my dietary supplement para manatiling healthy ang timbang. Malaking tulong rin siya as my source of vitamin C. Lalo't medyo sinisipon pa ako nung mga araw na ito. Meron na kasi itong sodium ascorbate bilang kanyang isa sa mga active ingredients. Bukod dyan, meron din itong Garcinia cambogia na nagsisilbing appetite suppressant. May glutathione, L-carnitine at stevia. Napaka-effective talaga nitong pampapayat basta't panatilihin lang ang pagkakaroon ng isang active and healthy lifestyle. Para sa mga gusto mag-order, mag-iiwan ako ng link sa comment section. Ngayon, medyo malamig na kahit papaano itong ating dalawang puso ng saging na nanlaktipan. At para makuha ko yung mga bulaklak sa loob, kailangan ko munang tanggalin itong kanyang lampin. Lampin ang tawag namin dyan. Kaya nga may bugtong yan, diba, na nananak suburhin, mampaplag sulampin, kwanda. Tapos ang sagot, puso ng saging. Tinatalian namin yan noon, tapos pinapaagos sa ilog. Ginagawang laro ang bangka, ganun. Bali yung bulaklak lang ang iluluto natin dito, kaya yun lang ang kukunin ko. Pero may tatanggalin ka pa dyan sa bulaklak, yung palito niya. Matigas kasi yun, nakakasamid. Ayun o, yung parang posporo. Madali lang naman tanggalin, hahawakan mo lang yung mga bulaklak, tapos iipitin mo ng kutsilyo yung dulo, saka mo hihilain pataas, sasama na yung mga palito. Huwag kayong mag-alala kasi hindi yan basta-basta mapuputol at maiiwan kasi nga matigas. So pag hila mo ng kutsilyo, sasama na yan lahat. Ganyan sa nakikita ninyo na ginagawa ko. I-double check mo na lang, baka may mga naiwan pa. Ayan nga o, ang dami ko nang natanggal. Paulit-ulit lang yan ang proseso hanggang sa tuluyang lumiit na yung puso ng saging. Pag ganyan na siya kaliit, tas napansin mong napipigtas na yung mga palito kapag hinihila mo ng kutsilyo, ibig sabihin nasa malambot ka na part. So pwede mo nang isama yan lahat. Nung tapos ko nang ma-segregate ba yung tawag dyan o ma-extract? Basta nung nakuha ko na yung mga kailangan ko na part sa puso ng saging, hihiwain ko naman na ito ng maliliit, kumbaga tatadtarin ba, ganon. Madali lang naman yan tadtarin, mabilis lang ako natapos dyan. Basta nalagang mo ng maigi yung puso, malambot na yan pag tinadtad. Okay na yan, impactak ka. Nilagyan ko ng isang buong Knorr cubes beef flavor. Binangon ko't dinurog lang para mabilis ma-dissolve. Binuhusan ko ng konting patis, konting asin ko pong singsing, at medyo maraming paminta. Ano kayang laman ng kahon na to? Hulaan nyo nga. Why? Itlog lang pala,
Ganito kasi dito sa amin, pag bumili ka ng itlog, hindi nila nilalagay sa tray, kundi sa kahon ng Zeso. Hindi kasi hassle bit-bitin pag nakalagay sa ganyang kahon. Basta ingatan mo lang mabasag. Nilagyan ko ng 1 kutsarang cornstarch, 2 kutsarang harina, at breadcrumbs, tansya lang. Kahit breadcrumbs lang ilagay dyan or harina lang, pwede naman. Nagkataon lang na meron ako niyan lahat, kaya nilagay ko na rin. Sayang naman kasi kung hindi magamit, diba? Pagkatapos ay binasagan ko ng 2 pirasong itlog. Or parang 2.5 yata yan ganun kasi yung isa basag. Bawas na yung laman niya sa loob pero sinama ko na rin kasi sayang. I-mix lang yan ng maigi at mabuti. Ayan, ganyan. At tapak-tapak na siya. Okay na to. Kawali, mantika, painitin. Nung juminit Jackson na ang mantika, inalaglag ko na ang aking nagawang mixture. Wala akong burger patty molder. Kaya sariling sikap na lang yung ginawa ko. Pagkalaglag ko, pinrest-press ko na lang siya. Tapos, shinape ng pabilog ganun kung kaya ba. And yes, tama po kayo nang narinig. Burger patty po na made of puso ng saging ang aking niluto ngayon. At alam nyo, piniprito ko pa lang, ang bango na niya. Yung amoy niya, para talaga akong nagpiprito ng beef burger patty made of wagyu, ganun. Balik ta rin pag nag-golden brown na yung kulay. Nung ganyan na yung itsura, luto na yan malamang, alangan sunugin ko pa. So inakir ko na yung ating first batch of housemates. Pagkatapos ay pinasukan ko na agad ng second batch of housemates. Ayan, para mas maganda yung naging shape nitong pangalawang salang. Pagkatapos ay inakir ko na ang second batch of housemates. Itong sunod naman na inaakir ko ay ang third batch of housemates. And last but not the least, ang 2 celebrity collab housemates. Tapos na, kainan na. Ayan na po lahat ng mga nagawa kong burger patty made of puso ng saging. Geng, geng, geng. Ang bango. Tapos ang sarap pa. Hindi lang basta burger lang na may harina, paminta, asin at mga pampalasa. Meron siyang kakaibang amoy at linamnam na magugustuhan mo talaga. Naghanap ako ng ketchup kasi mas masarap to pag may ketchup. Kaso wala man kaming stock bin. Nakalimutan kong bumili. Kaya ayan, pinapak ko na lang. Masarap to pang palaman sa tinapay. Masarap din na pang ulam. Dati na pala itong niluluto ni nanay nung bata pa ako. At namiss ko talagang kumain nito. Kaya nung may nakita akong madaming panindang puso ng saging sa palengke, ito talaga agad unang pumasok sa isip ko na gawing luto. Kaya ano pang inaantay nyo dyan, subukan nyo din. Masarap talaga siya, hindi kayo magsisisi. Yun lamang po, please follow for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Nagkaroon pala ng mancha yung mga kuko ko at daliri ko dahil doon sa puso ng saging. Kaya ayan, pinigaan ko na lang ng kamyas para mawala. O, diba?